Ako nga po pala si Matilda. Kung tatandaan nyo, dati po akong batang aswang. Pero ngayon, isa na akong guro. At sisiguraduhin kong ligtas ang mga bata, lalo na sa mga aswang. Dahil hindi ko hahayaang matulad sila sa akin o may maranasan silang masama dahil sa mga masasamang aswang. Pero nitong bakasyon, may hindi ka nais-nais na nangyari bago pa lamang magsimula ang eskwela. Matilda! Tao po. Oh, Gina. Magandang umaga po. Pasensya na po sa abala. Nandyan po ba si Matilda? Oo, nandito. Sige, pumasok ka na. Nandun si Matilda sa kwarto niya. Matilda? Hoy! Ano ba, Gina? Aga pa. Tungkol to sa mga estudyante mo. Bakit? Anong nangyari sa kanila, Gina? Kinuwento ni Gina ang mga nangyari. Noong isang gabi pa raw, may nag-report sa pulisya na nawawala raw ang 2 bata. Hindi pa rin namin sila mahanap. Buong gabi na kaming naghahanap, sabi ni Gina. Mas nakakabigla pa ang sunod na sinabi niya. Narinig niya raw ang nanay niya na si Aling Marie at ang kaibigan nitong si Tess na nag-uusap patungkol sa mga panibagong bata na nawawala. Kinumpirma ko ito agad sa mga magulang ng mga bata at tama nga ang pinag-uusapan nila nanay na nawawala nga ang mga ito. At estudyante mo sila, Matilda. Gulat na gulat ako sa sinabi ni Gina. Kaya agad-agad naming inimbestigahan ang nangyari. Hoy! PO2, Gina! Bakit? May kasama kang sibilyan? Anong magagawa niya? PO2, wag mo kong hinuhoy at nandito siya para tumulong sa paghahanap. Pero? Ha? Umilaw yung mata mo? Ha? Gina, nasobrahan na yata sa kape yung katrabaho mo. Habang nag-iimbestiga ang mga pulisya, hindi nawala sa isip ko na baka may kinalaman niya ang mga aswang dito. Kaya kinausap ko si Gina tungkol rito. Sa tingin ko rin, Matilda, dahil ayon sa mga magulang, bigla raw nawala ang mga bata at wala silang nakitang ibang taong naroon. Kaya dahil roon, ay naghanap kami ng naghanap. At sobrang lawak na ng bahagi ng bundok ang nahulughog namin kasama ang iba pang mga pulis at na mga volunteer, pero walang bakas ng mga bata o anuman ang nakita namin. Kaya dahil roon, naisipan namin ni Gina na kailangan na namin ng tulong. May cellphone number ako ni Rosa, nung nurse na kaibigan nila Cora. Sige, tawagan mo na, Gina. Hi, Gina. Bakit pala napatawag ka? Ikinuwento ni Gina kay Rosa ang nangyari, pero sinabi nito na ang makakatulong raw sa amin ay si Andres. Ibibigay ko sa inyo yung number ni Andres para makausap mo siya, Gina. At sana mahanap nyo ang mga bata at mag-iingat kayo. Salamat, Rosa. Tinawagan ni Gina si Andres. At sinabi nito na pwede raw siyang tumulong sa amin. Pero ang problema ay 3 araw pa raw siya bago makarating dahil malayo ang lugar nila sa amin. At kaya lang silang nakarating agad dahil sa tulong ni Cora at Ramon. Hello, Andres. Si Matilda pala to. Pasensya na sa pagsingit sa pag-uusap nyo ni Gina. Pero, alam mo ba kung nasan si Cora? Alam ko
na si Cora lang ang makakatulong sa amin ngayon. Kahit alam na alam kong galit pa siya. Halata naman noong nagkita kaming muli sa eskwelahan. Pero kailangan kong lapitan ang makakatulong sa amin. Sinabi ni Andres na nakwento raw ni Cora na babalik siya sa kanyang pamilya. Nakatira ito sa bundok Lirip. Para mahanap niyo sila, pagdala kayo ng uwak dahil kapag narating niyo ang bundok, ang uwak ang magtuturo sa inyo kung nasan sila. Maraming salamat, Andres. Walang anuman. Mag-iingat pala kayo. Sinunod namin ang sinabi ni Andres. Agad kaming bumili ng uwak at naghanda na kami ng mga kagamitan para dalhin sa bundok Lirip. Bago kami umalis ni Gina, ay biglang dumating ang tatay niya na si Chief Eduardo Santos. Ikinuwento namin sa kanya ang pagkawala ng mga bata at kung saan kami pupunta. Pero hindi namin nabanggit ang tungkol sa mga aswang dahil hindi namin alam kung maniniwala ba siya roon. Aswang ba ang may dahilan nito o tao? Ha? Naniniwala po kayo sa aswang? Nung una hindi. Pero may nangyari kasi sa syudad na kinalaban namin ang gabunan. At tinulungan ako ni Andres at ng mga kaibigan niyang aswang. Nagulat kami sa sinabi niya dahil nakilala niya rin pala sila Andres. At dahil roon, kinuwento na namin sa kanya lahat. Kaya nagpresenta siya na ihatid kami sa bundok Lirip. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay nakarating na kami roon. Pero kailangan pa naming umakyat ng bundok. Sigurado kayo na kayong dalawa lang? Opo, Tay. Salamat po. Ano to? O sige, mag-iingat kayo. Nagsimula na kaming umakyat ng bundok at nagpalipas muna kami ng gabi roon bago ulit kami magpatuloy sa pag-akyat. Bakit, Matilda? Wala, Gina. Iniisip ko lang, galit na galit pa kaya sila sa akin? Dahil sa nagawa ko sa kanila, sa pagsira ko sa lugar nila, at sa pananakit ko kay Karen. Siguro, syempre nasaktan mo sila, Matilda. Pero nagbago ka na, 'di ba? At humingi ka na ng tawad. At ang pinaka-importante ay nagsisi ka sa mga nagawa mo at alam mong mali ang mga ito. Tama ka, Gina. At gagawin ko to para mahanap ang mga bata. Kinaumagahan ay pinakawalan na namin ang uwak. Tara, Gina, sundan na natin si Coco. Ha? Sino si Coco? Yung uwak. Bilisan mo, Gina. Pagtapos ng ilang oras ng paghahanap at ng pag-akyat, ay nakita na rin namin ang lugar nila Cora. Tulong, Gina! Ha? Ate Gina, anong ginagawa niyo rito? Ang tatlong bata pala na yon ay ang mga batang muntik ko nang saktan dati. Ang laki nyo na. Muntik na kaming di lumaki dahil sa'yo.
Sinamahan kami ng mga batang iyon upang makita sila Cora. At ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at humingi na rin ako ng tawad sa kanila. Pero nabigla ako sa sinabi ng nanay ni Cora. Matilda, matagal ka na naming napatawad. Pero hindi namin makakalimutan ng nagawa mo. Pero dahil sa kabaitan na pinapakita mo ngayon, tutulungan ka namin. Puntahan nyo si Tahamaling. Tutulungan niya kayo. Samahan ko na kayo. Karen? Ha? Nakalimutan mo na agad ako, Matilda? Huwag kang mag-alala. Di ko kayo sasaktan. Kahit muntik mo na akong mapatay noon. Gusto mo ng rematch? Ayoko po. Noong gabing yun, mas nagsisi ako sa mga kasamaang nagawa ko noon. Lalo na sa mga pinapakita nilang kabutihan kahit nakagawa ko ng kasamaan sa kanila. Ay, Matilda, huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa mga nangyari dati. Hindi ka bubuhayin ni Luna kung alam niyang masama ka. Salamat, Cora. Pagdating ng umaga, sinamahan kami ni Cora at Karen upang puntahan ang Tahamaling. Ayon kay Karen, ang Tahamaling raw ay isa sa tagapagbantay ng kagubatan at tagaprotekta ng mga hayop. Ayaw ng mga ito sa mga taong inuubos at sobra-sobra ang pagkuha ng mga natural na ganda ng gubat, hayop man o mga puno. Dahil sa mga koneksyon nila sa bundok, paniguradong alam nila ang nangyayari sa mga ito at sana alam rin ng mga Tahamaling kung nasaan ang mga bata. Anong kailangan nyo, mga tiyuan at tao? Ikinuwento namin sa kanya ang pagkawala ng mga bata. Sana po ay matulungan mo kami. Tinulungan kami ng Tahamaling pero nagbigay siya ng kondisyon na kailangan namin sundin pag nahanap na namin ang mga bata. Pagbalik namin sa lugar nila Cora, sinabi ng kanyang ina na hindi raw sila pwedeng sumama sa amin upang iligtas sa mga bata dahil maaari raw na maramdaman ng kalabang aswang ang presensya nila at mas mahihirapan kaming bawiin ng mga ito. Ako na lang po ang sasama sa kanila, ina. Sige Cora, mag-iingat kayo. Pagtapos namin magpasalamat at magpaalam sa pamilya ni Cora, agad-agad kaming pumunta sa lugar na tinuro ng Tahamaling. Nakita namin ang lugar at narinig namin ang mga iyak ng mga bata. Mukhang may kasayahan na nangyayari sa lugar ng mga aswang. Excited na ako sa mga batang karne na ihahanda natin mamaya. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakakain ng tao. Huwag kang magpadala sa galit mo, Matilda. Kailangan nating mag-isip ng strategiya. Napagplanuhan namin na itatakas muna namin ang mga bata bago lalabanan ng mga aswang. Pero bago pa kami matapos magplano, nakarinig kami ng sigaw at nakita namin nakakainin na nila ang isa sa estudyante ko. Tara, Gina. Tulungan na natin si Cora.
hindi nyo makukuha ang mga handa namin. Idadagdag pa namin kayo. Matilda! Ano bata? Ayos ka lang? Inilayo ni Karen at Gina ang mga bata habang kami naman ni Cora ay kinalaban ang mga aswang. Ang mga mata mo. Cora, sa tingin ko may iba sa akin. Pero labanan na muna natin sila. Pagtapos naming labanan ang mga aswang, bigla akong... Paggising ko ay, nasa lugar na kami ni Cora. Ikinuwento nila na natalo na raw namin lahat ng aswang. At nawalan ako ng malay. At wala ring nasaktan sa mga bata. Matilda, alam mo bang nag-iba ang kulay ng mga mata mo kanina? Sa tingin ko, may kapangyarihan pa ng aswang sa'yo. Dahil sa paggamot sa'yo ni Luna noon, may nanatiling kapangyarihan sa'yo. Pero kailangan mo itong gamitin sa kabutihan. Kaya pala medyo lumakas ako kanina. Pero masakit yung buo kong katawan. Bali-bali yata ko yung buto ko. Nung gabing yon, ay tinanong ng nanay ni Cora ang mga bata kung gusto raw nilang mabura ang alaala nila tungkol sa aswang. Pero ayaw namang ito. Gusto ko pong maalala ang nangyari para paglaki ko, poprotektahan ko ang mga tao sa lugar namin. Ako rin po. Kinabukasan ay bumaba na kami ng bundok upang umuwi sa amin kasama ang mga bata. Dumating na ang tatay ni Gina para sunduin kami. Nagbigay rin siya ng pasalubong na pagkain kina Cora. Pasasalamat na rin namin sa tulong nila. Dahil sa pangyayaring yon, nalaman ko na may kapangyarihan pa pala ako na galing kay Luna. At nalaman ko rin ang kabaitan ng mga tiyuan. Makalipas ang ilang araw, tinupad namin ni Gina ang hiling ng tahamaling na ibahagi ang kaalaman tungkol sa pagprotekta ng kabundukan sa mga tao. At si Gina naman ay hinuli ang mga iligal na ginagawa ng mga tao at pagsira ng mga ito sa kagubatan. Matilda,